Ako si Seth. May nakilala kong dilag nung ako ay teenager pa lamang. Minahal ko siya ng todo pero langit at lupa ang agwat namin. Napakayaman nila at ako naman ay mahirap pa sa daga. Dahil sa estado ng buhay namin ay nag-alangan akong manligaw at naging matalik na magkaibigan na lamang kami. Wala na akong balita sa kanya nang tumigil ako sa pag-aaral dahil namatay ang aking ama. Panibagong dago kang dumating sa buhay ko nang nanay ko naman ang nagkasakit. Napilitan akong pumasok bilang macho dancer para makaipon ng pampaopera ni nanay. Doon kami muling nakita ni Amber. Nalaman kong mahal pa rin pala niya ako, kaya't nagtanan kami at nagpakasal. Pakinggan niyo ang kwento ng buhay namin at kung paano ilang beses kaming pinaghiwalay, pero sa huli kami pa rin. Kami pa rin talaga. 26 lamang si Seth pero para na niyang pasan ang daigdig sa dami ng kanyang mga problema sa pera. Wala na kasi siyang ama at solong anak lamang siya kaya naman siya lang ang naaasahan ng kanyang ina, si Aning Leonie. Bukod sa trabaho sa pabrika ay madami ring racket ang binata. Paminsan-minsan ay nag-aangkat siya ng mga paninda at ibinebenta yon sa mga kasamahan niya sa pabrika. Minsan ay umi-extra din siya bilang habal-habal driver gamit ang motor ng kanyang kaibigan. Magkaibigan si Jojo at Seth. Itong nagbibigay ng mga gig para kumita siya ng extra. Maliit lang kasi ang kanyang kita bilang factory worker sa kumpanya na gumagawa ng mga instant noodles. May bagong project ako para sa'yo. Sa bridal shower yan ng mga mayayaman. Siguradong paldo ka na naman sa mga ibibigay nilang tips sa'yo. Ang kagandahan pa niyan, hindi matatanda ang mga bisita. Halos mga kasing edad mo lang, dahil 26 anyos lang din ang bride. Baka dyan mo na makita ang mapapangasawa mo. Nakangising sabi ni Jojo. Sa tingin mo ba, naghahanap ako ng mapapangasawa o magiging nobya? Sa amin pa nga lang ni nanay, hirap na ako. Pero sana nga madami akong kitain na tips. Kailangan ko talaga kumita ng ekstrang pera. Alam mo naman ang sitwasyon ni nanay. May mga hindi pa nga ako nababayaran nang huli siyang ma-hospital. Naiiling na sabi ni Seth. Bakit kasi ayaw mo nalang gawing regular gig yung pagsasayaw? Tanong ng kaibigan ni Seth. Matagal na din silang magkakilala at kahit paano ay may tiwala sila sa isa't isa. Hindi kasi kagwapuhan si Jojo kaya't hindi siya makapagtrabaho bilang macho dancer. Hindi tulad ni Seth na matangkad, gwapo at magandang built ng katawan. Ayoko namang maging macho dancer. Singhal ni Seth. Ano bang tawag sa ginagawa mo ngayon? Pangaasar ni Jojo. Paminsan-minsan lang naman to. Malaki lang talaga ang pangailangan ko. Ayos naman ako sa trabaho ko. Depensa pa ni Seth sa kanyang trabaho. Ayos ka lang sa pagiging factory worker? Napakalit ang sweldo dyan. Buti nga sana kung factory worker sa ibang bansa. Teka, bakit nga ba hindi ka nalang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa? Usisa ng kaibigan. Dadalawa na lang kami ni nanay. Maghihiwalay pa ba kami? Okay na ako sa trabaho ko dito. At least marangal naman. Gumaling lang talaga si nanay. Hindi na ako babalik sa pagsasayaw. Emosyonal na lahad ni Seth. Huwag ka magsalita ng tapos, Seth. Madaming ang naiinggit sa'yo. Kung kasing gwapo at kisig mo lang ako eh. Ako na talagang pupunta sa mga kliyenteng to. Ewan ko sa'yo. Puro kakalokohan. Ipadala mo na lang sa akin mga detalye para sa bridal shower na yan. Pati bayad ay ipadala mo na rin sa akin ha. Para makabili na rin ako ng mga gamot ng nanay ko. Ani Seth. Umalis na nga siya at pumasok sa kanyang trabaho. Napabuntong hininga na lamang siya. Marangal na lalaki naman siya at hindi niya gustong maging macho dancer pero wala siyang magawa. May sakit sa pusong kanyang ina at kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang totoo, kulang na kulang pa ang kanyang naiipon dahil nagagamit niya yon para sa maintenance ng kanyang ina at mga pang-araw-araw na gastos nila. Kinagabihan nga ay ipinadala na ni Jojo ang pangalan ng kliyente pati na rin ang address ng venue para sa bridal shower. Napakunot ang noon niya habang binabasang mensahe ni Jojo. Amber ang pangalan ng kliyente niya, kapangalan ng babaeng pinakamamahal niya.
pero kapareho niya ito ng apelyido. Amber Francisco. Maaari kayang nagkataon lang na kaapelyido niyang kliyente o baka naman kamag-anak pa nga niya. Agad niyang tinawagan si Jojo. Sino ba tong kliyente mo? Kaapelyido ko pa, Francisco. Baka mamaya kamag-anak ko to Inis na bumuelta si Jojo. Ano ka ba? Wala naman natang matinong babaeng gagamit ng totoo niyang pangalan sa pagkuha ng macho dancer, di ba? Kung sa bagay, sige na, paalis na din ako ng bahay. Nawala na sa isip ni Seth ang tungkol sa pangalan ng bride. Nagtungo na siya sa bridal shower. Ang coordinator ng event na yon ang kanyang nakausap, si Kim. Isang babae na malapit nang mag-30 pero maganda at nakapustura pa din. Halatang mayaman ito. Makakapalang alahas na ginto at nakadiamanteng hikaw at singsing pa nga. Ikaw ba yung macho dancer namin? Prangkang tanong ni Kim. Nasaktan si Seth sa kanyang narinig. Masakit pa rin mapagsabihan na siyang isang macho dancer. Tila ba ang baba ng pagkatao niya? Ako nga po, ma'am. Sige na, pumunta ka na sa stage at simulan mo nang magsayaw. Andito na halos lahat ng bisita namin. Utos ni Kim. Saan po ako pwedeng magbihis? Nahihiyang tanong ni Seth. Kahit saan. Don't tell me nahihiya ka pa. Pilyang sabi ni Kim, tsaka ito umalis. Wala namang kakaiba ng araw na yon. Business as usual, ika nga. Nagsayaw at nag-show na si Seth. Habang nasa entablado siya, ay naghihiyawan ng mga babaeng bisita. Nakasuot ng maliit na maskara si Seth kaya naman natatakpan ang maliit na bahagi ng kanyang mata at ilong pero bakas pa din ang kagwapuhan niya. Litaw ang manipis at mapupulang labi niya. Magandang hubog at hugis ng kanyang mga labi. Ang gwapo naman itong macho dancer natin. Ang kinis at ang puti pa. Single kaya siya? Bet ko nga siya, friend. Nagpapa-take out kaya yan? Tingnan mo naman yung abs. Hintayin natin siyang matapos magsayaw tapos makipagkilala tayo. Naghalaka ng mga bisitang babae ni Amber. Natawa na lamang siya sa kanyang narinig. Napailing siya pero naintriga rin siya ng matitigan niyang lalaking nagsasayaw sa entablado. Parang pamilyar ang lalaki pero hindi niya alam kung saan sila nakita. Hindi siya mapakali pero nahihiya naman siyang puntahan ito. Nang matapos ang show ay nagbihis na si Seth at nagpunta sa pantry ng lugar na yon para kumain. Hi! Eto na pala yung bayad sa show mo. Magaling ka ha? Bigyan mo ako ng contact number mo para sa iba pang bridal events ko for this month. Ikaw ang kukuhanin ko. Sabi ni Kim, sabay abot ng sobre na naglalaman ng pera. Salamat po. Ito po ang card ko. Magalang na sagot ni Seth at itinago na niya sa bag niya ang sobre ng pera. Salamat din. Kumain ka lang dyan. Madaming food and drinks dyan. You can join us sa party if you want. Alok pa ng organizer. Parang mabait naman ito pero may kakaibang nararamdaman si Seth sa pagkatao nito. Hindi na po salamat. Uuwi na din po ako agad kasi walang kasamang nanay ko. Paliwanag ni Seth. Natawa si Kim. Let me guess, may sakit ang nanay mo at kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon? Maayos na lalaki ka naman pero nagipit ka lang kaya pinasok mong pagmamacho dancer. Paano niyo po nalaman? Nagtatakang tanong ni Seth. Kahit papaano'y natuwa siya dahil ilakala niyang naiintindihan siya nito. Gasgas na kasi yung kwentong yan. Lahat na ata ng macho dancer na nakuha namin sa event ay yan ang kwento. Malditang sabi ni Kim. Parang sinampal si Seth sa sinabi ng dalaga. Gusto niyang depensahan ang kanyang sarili. Totoo naman yun. It doesn't matter. Magaling ka at gwapo kaya interesado akong bigyan ka ng projects. O siya, papasok na ako at babalik sa mga kaibigan ko. Kumain ka lang dyan. Ngumiti na lamang si Seth. Isang mapait na ngiti. Masakit na masama ang tingin sa kanila ng mga taong nagiging kliyente nila. Naputol agad ang agam-agam niya nang biglang pumasok sa pantry ng isang babae na nakasuot ng isang maiksing bestidang kulay puti at nakasuot ng maliit na belo na tila pang-costume lamang. Ay, sorry.
nagulat ba kita? Kukuha lang ako ng drinks. Teka, bisita pa kita o ikaw yung nag-perform kanina? Nakangiting tanong ng babaeng nakaputi. Amber, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Seth. Ako nga to. Kakilala ba kita? Tanong ng dalaga. Bigla namang nagsisi si Seth at tinawag pa niya ang dalaga. Hindi naman siya proud sa kanyang trabaho at itinatago niya ito. Hindi po tayo magkakilala. Pangalan niyo po kasing binigay sa akin. Pagsisinungaling pa ni Seth. Lumapit ang dalaga at titig na titig ito sa kanya. Teka, kakilala kita. Seth, ikaw na ba yan? Gusto ko sanang sabihin na hindi pero hindi ka naman maniniwala. Natatawang sabi ni Seth. Oh my gosh! Ang tagal nating hindi nakita. How are you? Ayos naman. Maikling sagot ni Seth na hiyang-hiya na malaman ni Amber ang kanyang trabaho. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka ba naging macho dancer? Prangkang tanong ng dalaga at naramdaman naman ito na naiilang ang binata. Tara, doon tayo sa rooftop magkwentuhan. Bigla na lamang hinablot ni Amber ang bote ng alak at hinila palabas ng pantry si Seth at nagtungo sila sa rooftop ng gusaling yon. Wow, ang ganda pala dito. Humangang sabi ni Seth. Naglalakad-lakad siya habang tinatanaw ang paligid ng gusali. Maganda talaga dito. Parang ang lapit sa mga ulap at bituin, 'di ba? Nakangiting sabi ni Amber. Naupo ito sa isang mahabang upuan at sumenyas na umupo ito sa tabi niya. Umupo naman si Seth sa tabi ng dilag. Tumingala si Amber at saka itinuro kay Seth ang mga bituin. Madalas akong magpunta dito kasi parang napakalapit lang ng mga bituin. Parang abot na abot ko lang sila. Alam mo yung hindi ko man maabot yung mga bagay na gusto ko sa buhay ko. At least, dito parang abot ko mga bituin. Emosyonal na sabi ni Amber. Natawa naman si Seth. Ang drama naman nun. Sa tingin ko, maayos naman ang buhay mo. Maraming namamatay sa maling akala, no? Biro naman ni Amber. Sus. So, anong nangyari sa'yo? Bakit ka naging dancer? Hindi naman sa amin na maliit kita. Pero nagulat lang ako na naging macho dancer ka. Pero ikaw ang isa sa mga pinakamatalino sa klase natin nung high school at college, diba? Actually, hindi naman talaga itong trabaho ko. Isa akong factory worker sa kumpanya ng instant noodles. Hindi ko kasi natapos ang pag-aaral ko dahil nagkasakit at namatay si tatay. Kinailangan ko magtrabaho agad para may maipangtustos ako sa araw-araw na gastos namin ni nanay. Tapos ayun, si nanay naman ang nagkaroon ng sakit. Naiipon ako ng pampa-opera niya. Kaya ako napasok sa ganitong uri ng trabaho. Gipit lang ako, Amber, pero hindi naman ako masamang tao. Mahaba't emosyonal na sabi ni Seth. Ano ka ba? Alam ko naman yun. Kahit papano ay malalim din naman ang pagkakakilala ko sa'yo. Kaya nga ako nagtatanong eh. Nagtataka kasi ako pero wala namang kaso dun. That does not define you. Bilib nga ako sa'yo dahil nagagawa mo lahat para sa mga mahal mo sa buhay. Makabuluhang sabi ni Amber na nagpalubag naman sa loob ng binata. Ikaw ba, Amber? Kamusta ka? Sinong mapapangasawa mo? Tsaka, nagpalit ka na ba ng apelido? Amber Francisco kasi ang pangalang binigay sa akin ng kaibigan kong si Jojo. Akala ko nga kamag-anak kong may bridal shower. Kinabahan ako. Natatawang pag-amin ni Seth. Perez pa rin naman ang apelido ko. Pero Amber Francisco ang binigay na pangalan sa akin na kontak ko. Teka, ginamit mo ba ang apelido ko? Isang matamis ng ngiting rumihistro sa mukha ni Amber. Fine, I admit. Ginamit ko nga ang apelido mo. Pero bakit? Wala lang. Kahit sa joke-joke man lamang ay magamit ko ang apelido mo. Crush na crush kasi kita simula high school at college. Kaso hindi mo naman ako niligawan. Pinaghalong kilig at panghihinayang ang nararamdaman niya.
Paano naman kita liligawan? Puro big time ang naniligaw sa'yo. Ilang beses din akong sumubok pero hindi talaga ako makaipon ng lakas ng loob. Isa pa, sa tingin ko hindi ko may bibigay sa'yo ang buhay na nararapat sa'yo. Nangihinayang na kwento ni Seth. Seryoso ka dyan? Oo naman. Mukha ba akong nagbibiro? Hinampas ni Amber sa balikat ang binata. Alam mo bang, mahal na mahal kita? Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Uwe, kaya pala ikakasal ka na? Pinagkasundo lang naman ako nila mama at papa. Hindi ko mahal ang lalaking pakakasalan ko, si Mike. Paano ka magiging masaya kung papakasal ka sa taong hindi mo mahal? Wala naman akong magagawa eh. Teka, may idea ako. Itanan mo na lang ako. Pilyang sabi ni Amber. Ano? Paano kita itatanan eh? Hindi naman kita nobya. Biglang hinalikan ni Amber si Seth sa pisngi. Ayan, nobya mo na ako. Tara na, itanan mo na ako. Teka lang, saan kita dadalhin? Walang may iwan sa nanay ko. Next week na lang kaya? Natatarantang sabi ni Seth. Ipapakasal na ako ng mga magulang ko kay Mike, yung fiancé ko. Mawawala na ako sa'yo sa susunod na linggo. Ikaw, magdesisyon ka. Ngayong alam mo na nagmamahalan pala tayo. Papayag ka ba na magkahiwalay pa tayo? Ito na yung pagkakataon para sa pagmamahalan natin, Seth. Mahaba at seryosong sabi ni Amber. Mahal kita, Amber, pero paanong trabaho ko? Ang nanay ko. Madali na yan. Magtatayo tayo ng negosyo. Hindi mo na kailangan yung trabaho mo. Tapos ipapagamot natin ang nanay mo. Mabubuhay tayo ng masaya kasamang nanay mo. At siyang mag-aalaga sa mga apo niya. Magiging maayos ang lahat. Bahala na nga. Gagawa na lang natin ng paraan. Tama ka naman. Baka hindi na tayo magkaroon ng isa pang pagkakataon kapag pinalagpas pa natin to. Minsan na tayong nagkahiwalay. Hindi na ako makakapayag na magkalayo pa tayong muli. Emosyonal si Seth at hinawakan niya ang kamay ng dalagang matagal na niyang lihim na minamahal. Ang totoo, si Amber ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa din siya nagkakanobya. Ito pa rin ang laman ng kanyang puso. Nagyakap ang dalawa at bigla na lamang hinila ni Amber si Seth pababa ng parking. Dali-dali silang sumakay ng kotse ni Amber. Saan tayo pupunta? Tanong ni Seth. Hindi ko alam, pero kailangan nating lumayo sa lugar na hindi ako makikita ni Mike at nila mama. Sigurado ka ba? Mahirap lang ako. Factory worker lang ako at nagsasayaw lang ako sa mga bridal showers. Paano kung pagtawanan ka lang ng mga tao? Paano ko itakwil ka lang ng mga magulang mo dahil sa akin? Hindi sumagot si Amber. Bagkus ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Tinitigan niya ang mga mata nito tsaka hinalikan sa labi. Isang maiksi pero madamdaming halik. Nasagot ko na ba ang matanong mo? Ngumiti si Seth at niyakap ang dalaga. Huwag ka mag-alala sa nanay mo. Magpapadala tayo ng tao na makakasama niya sa bahay niyo habang inaayos natin ang kasal natin. Kasal? Gulat na tanong ni Seth. Oo, kasal. Bakit? Magtatanan tayo pero wala ka bang balak na pakasalan ako? Pero hindi man lamang tayo magnobyo. Mahal natin ang isa't isa. Ano pa bang kailangan natin gawin? Nagdududa ka ba sa pagmamahalan natin? Hindi naman. Parang biglaan lang kasi ang lahat. Matagal tayong hindi nagkita. Wala naman yan sa haba o tagal ng pinagsamahan. Ang importante, nagmamahalan tayo. Kung sa bagay, may punto ka naman. Tara na. Iniwan ni Amber ang kanyang kotse sa bahay ng isang kaibigan niya at nagtaksi sila papunta sa airport kung saan sila sasakay ng eroplano. Dumating na sila sa probinsya kung saan sila mamamalagi. May mga kaibigan si Amber na may mga property sa Batanes. Pinabayaan itong tumira sila pansamantala sa isa sa mga bahay nila doon.
Nagpahinga lamang sila ng isang araw at kinabukasan ay agad nilang inayos sa mga dokumento para sa kanilang kasal. Ilang araw din nilang inayos sa mga dokumento nila sa tulong din ng mga kaibigan nilang taga Batanes. Sa wakas, natapos din natin ang mga dokumento. Ang hirap ding mag-ayos ng kasal, ano? Bakit kaya sa unang kasal ko'y madali lang lahat? Pang-aasar ni Seth. Ewan ko sa'yo. Puro kakalokohan. Teka, total tapos na tayong mag-ayos ng mga papeles. Mamasyal naman tayo. Sige ba? Saan ba magandang pumasyal dito? Sabi ng kaibigan ko, maganda daw sa Nakabuwang Beach. Nakabuwang? Oo, maganda dun. Baka nakakabuwang dun. Napahagik-hik naman ang tawa si Amber. Ang kulit mo talaga. Tara na, mag-ayos na tayo ng gamit. Meron daw ditong nagpaparenta ng tent. Doon na din tayo magpapalipas ng gabi. Nagbasta sila at halos lumuwa ang mga mata nila sa ganda ng beach na yon. Sobrang ganda pala dito. Oo nga eh. Gusto kong maging lifeguard sa resort na ganito kaganda. Okay yan. Hindi ba't nung college ay nasa swimming team ka? Oo, pero natanggal din ako dun. Wala naman kasi akong pambili ng swimsuit o goggles. Wala din akong pambayad kapag may mga practice o mga tournaments. Ang hirap ko nun sobra. Kaya nga nag-aalangan akong manligaw sa'yo. Hayaan mo na. Tayo pa rin naman ang nagkatuluyan sa bandang huli. Yun naman ang importante, diba? Ngayon, naniniwala na ako na kapag nakalaan sa'yo ang isang tao, magkikita at magkikita rin kayo. Naks, ang sweet mo ah. Oo naman. Tara, swimming na tayo. Itayo muna natin yung tent para maiayos natin ang mga gamit natin. Masyado ka namang excited mag-swimming. Ang ganda kasi dito. Pero sige na nga, ayusin na muna natin ang tent. Matapos magtayo ng tent ay nag-swimming na ang dalawa. Nang dumilim na ay nagsimula naman silang magsiga at mag-ihaw ng mga dala nilang manok at isda. Nakaupo sila sa bandang bukana ng tent habang kumakain. I can do this every day. Hindi ako magsasawang mag-picnic at mag-swimming kasama ka. We have forever naman. Lahat naman yan ay pwede natin gawin hanggang pagtanda natin. Ilan kayang magiging anak natin? Solong anak lang ako at mahirap maging isa. Kaya gusto ko madaming anak para magdadamayan sila sa buhay. Nakakatakot naman yung madami. Ilan nga ang gusto mo? Okay na siguro yung 7. Nanlaki ang mga mata ni Amber. 7 anak? Grabe naman. Baka malosyang na ako niyan. Malabo yan. Ikaw ang pinakamaganda at pinakasexing na kilala ko sa buong buhay ko. At para sa akin ay maganda at sexy ka pa rin hanggang maging senior citizen ka na. Sinagot na nga kita tapos nambobola ka pa rin. Excuse me? Ako bang nanligaw? Hindi ba't ikaw ang nanligaw? At naghalakha ng dalawa. Napakasaya nila sa ilalim ng buwan na maliwanag dahil sa buwan at mga bituin. Makalipas ang ilang araw ay dumating na ang itinakdang araw ng kanilang kasal. Sa isang maliit na simbahan sila nagpakasal. Silang dalawa lamang. Ang dalawang katiwala nila sa bahay ang tumayo bilang saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Nakasuot si Seth ng isang simpleng polo at si Amber naman ay isang payak na bestidang puti lamang ang suot. Halos wala naman silang dalang damit nang nagpunta sila sa Batanes. Bumili lamang sila ng puting polo at bestida sa bayan. Bagamat biglaan at patago ay napakasaya nila ng araw na yon. Wala silang mga bisita, walang mga regalo o magarbong pagdiriwang pero masaya ang kanilang puso dahil naikasal sila sa taong mahal nila. Matapos silang ikasal ay nanatili sila sa may altar at nagbigay ng kani-kanilang wedding vows. Nakaharap sila sa isa't isa at magkahawa kamay. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Salamat at nagkita tayong muli. Pinapangako ko sa iyo na habang buhay kitang mamahalin at aalagaan. Akala ko
Mabubuhay ako kapiling ang taong hindi ko naman mahal. Masaya ako't dumating ka sa buhay ko at iniligtas ako sa isang buhay na puno ng lungkot. Mahal na mahal kita. Natapos silang ikasal at ang nanay naman ni Seth ang sunod nilang inasikaso. Gaya nga ng napagkasunduan nila ay nagpadala ng caregiver si Amber sa bahay nila Seth. Ipinaayos din niya ang mga papeles sa ospital para maoperahan na ito. Ipinadala na rin nila ang bayad sa lahat ng gastusin nito. Aling Leonie, naayos ko na hong lahat at maoperahan na ho kayo sa susunod na linggo. Kamusta ho ba kayo dito sa kondo? Komportable naman po ba kayo? Ayos lang ho ba ang caregiver nyo or gusto nyo pong magdagdag pa tayo ng mag-aasikaso sa inyo? Salamat naman sa lahat ng tulong mo. Hindi mo na rin kailangang magdagdag ng mag-aasikaso sa akin. Ayos naman ako. Gusto ko lang sana makausap si Seth. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari. Kanino galing ang lahat ng mga to? Huwag na ho kayong mag-isip ng kung ano-ano. Mahal na mahal ho kayo ng anak nyo at lahat ay gagawin niya para sa inyo. Diyan nga ako kinakabahan. Lahat ay ginagawa niya para sa akin. Baka mamaya, makagawa siya ng masama para lang sa akin. Mabuting tao ho ang anak nyo. Magpagaling na lang po kayo. Sasabihan ko ho kayo kapag parating na siya. Salamat ng marami. Naging maayos naman ang lahat. Nais nila na kapag bumalik sila sa Maynila ay wala nang magagawa si Mike at mga magulang ni Amber dahil kasal na sila. Malungkot lang dahil wala si Seth sa tabi ng kanyang ina nung operahan nito, pero ang mahalaga ay nailigtas pa rin ito. Tumawag ang aking sekretary. Matagumpay naman daw ang operasyon ng nanay mo. Nagpapagaling na raw siya ngayon. Napapikit naman sa tuwa si Seth. Salamat sa Diyos. Bulong nito. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Madami akong tao na nag-aasikaso at nag-aalaga sa nanay mo. She'll be okay. I promise. Maraming salamat din sa'yo. Baka kung hihintayin kong makaipon ako, baka huli na ang lahat. Wala yun. Mag-asawa na tayo. Nanay ko na din ang nanay mo kaya't natural lang na tulungan ko siyang makapagpagamot. Kung sa bagay. Pero ano kayang gagawin ng mga magulang mo kapag bumalik na tayo ng Maynila? Malamang galit na galit sa akin ang pamilya mo, pati na rin si Mike. Matatanggap din naman nila tayo. Mali rin naman kasing ipilit nila akong ipakasal kay Mike. Hindi ba't dapat ay magpakasal ako sa taong mahal ko at hindi sa kung sino man ang gusto nila? May punto ka naman. Patutunayan ko sa kanila na kaya kitang alagaan at mahalin. Magsisibag ako at patutunayan kong responsableng asawa ko. Oh, ang sweet naman ng asawa ko. Ay teka, tumatawag yung isa pang sekretarya ko. O sige, kausapin mo na muna siya at magluluto lang ako sa labas ng pangapunan natin. Lumabas na kanilang bahay si Seth at sinagot naman ni Amber ang tawag sa kanyang phone. Oh, Mia, bakit napatawag ka? Kamusta dyan sa Maynila? Ma'am, nalaman na po ng mga magulang niyong pakikipagtanan niyo. Galit na galit po sila. Pabulong na paliwanag ni Mia. Bakit daw sila galit? Pinaimbestigahan po kasi ni Mike ang kasama niyong lalaki at nalaman nila na mahirap lang daw at macho dancer pa nga daw. Nalaman din po nila na ikaw ang nagbayad sa pampaopera ng nanay ng kasama niyo. Ginagamit lang daw po kayo ng lalaking yun. Iiwan ka din daw po ng bago niyong nobyo kapag ubos ng pera mo. Salaysay ni Mia. Yan naman kasi ang mahirap kila mama. Masyado silang mapanghusga. Sabihin mo, mabuting taong asawa ko. Napilitan lamang siyang maging macho dancer dahil may sakit ang nanay niya at kailangang maoperahan. Huwag kasi silang basta naniniwala kay Mike. Bitter yun eh. What? Asawa? Oo, Mia. Nagpakasal na kami ni Seth. Kaya't kahit umuwi pa ako sa bahay, wala na silang magagawa pa. Naku ma'am, baka i-disown ka ng mga magulang mo niyan. Eh di disown nila. Alam kong hindi ako magiging masaya kung ikakasal ako kay Mike. Isa pa, pinagbigyan ko nga sila na maging nobya ni Mike. Matagal din akong hindi naging masaya sa piling ng taong hindi ko mahal. Pero hindi ako papayag na makasal sa kanya.
Dahil nga sa nalaman ni Amber ay natakot siyang umuwi ng Maynila. Pinagbigyan naman siya ni Seth. Namuhay sila ng simple. Masaya lamang sila na muli silang magkasama. Bumuo sila ng mga plano at pangarap nila. Lumipas ang mga buwan at bumalik sila sa Maynila. Hindi na kasi makatiis pa si Seth na hindi sila magkita ni Aling Leonie. Tuwang-tuwa ang mag-ina dahil muli silang nagkita. Magaling na rin ang matanda dahil naoperahan na ito. Namuhay din ng simple si Seth at Amber kasama si Aling Leonie. Sa isang bahay sila tumira. Nasimulan na rin nila ang kanilang negosyo. Dahil may sapat na kaalaman si Seth sa mga pabrika ay nagpatayo sila ng isang pabrika ng mga chicherya. Nung una ay naging maayos naman ang lahat pero laking gulat ni Amber nang hindi na umuwi pa si Seth. Nay, baka po alam niyo kung nasaan si Seth. Ilang araw na ho siyang hindi umuuwi. Nag-aalala na ho ako. Nakapag-report na rin ako sa mga pulis pero wala pa rin silang update sa akin. Hindi ko rin alam. Nakakausap ko lang naman siya kapag nandito siya sa bahay. Ipagtanong mo kaya sa mga kaibigan niya. Ako man ay nag-aalala na rin. Natanong ko na ho mga kaibigan niya pero hindi rin ho nila alam kung nasan si Seth. Sana naman ay walang nangyaring masama sa anak ko. Hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa kanya. Hindi ba kayo nag-away? Hindi ba kayo naghiwalay? Simula ho nang magkakilala kami, hindi pa kami nag-aaway. Naiiling na lamang ang matanda sa matinding pag-aalala. Dumaan ang mga araw, 2 buwan na simula nang huling umuwi si Seth. Nakatanggap ng isang sulat si Amber. Iha, may dumating na kartero. May padalang sulat sa'yo. Nagmamadaling sabi ni Aling Leonie nang umuwi si Amber. Sulat galing sa kartero? Kanino daw ho galing, Nay? Hindi ko alam. Walang nakalagay na address o pangalan. Buksan mo, baka galing kay Seth. Dali-daling binuksan ni Amber ang sulat at binasa ang laman yon. Kitang-kita ng matanda kung paano nagbagong ekspresyon ng mukha ni Amber. Mula sa malaking ngiti ay napalitan yon ng pinaghalong pait at sakit. Kanino galing ang sulat, Amber? Galing ho kay Seth. Hindi na daw ho siya babalik. Hindi babalik? Bakit daw? Ano daw nangyari sa kanya? Hindi na ho niya sinabi. Ang sabi lang ho niya ay ayaw na daw ho niya ako makasama. Pinapalaya na daw niya ako. Humihingi daw ho siya ng patawad para sa panggagamit sa akin para maipagamot kayo. Ano? Hindi yan magagawa ni Seth ko. Pinalaki kong maayos ang batang yan. May takot siya sa Diyos at may respeto sa kapwa. Isa pa, alam kong mahal ka niya. Baka ho, desperado na siya para maipagamot kayo kaya't ginamit na niya ako. Baka may naninira lang sa inyo. Malakas ang pakiramdam ko na sa kanya galing ang sulat na yan. Pabayaan na lang ho natin. Baka nabigla din siya sa bilis ng pangyayari. Baka hindi talaga niya ako mahal o hindi niya gustong maikasal sa akin. Kilala ko ang anak ko at alam kong mahal ka niya. Nararamdaman ko kung gaano siya kasaya kapag kasama ka niya. Hindi ako naniniwala sa sulat na yan. Sulat kamay ho niya to. Tanggapin niyo na lang ho. Wala na ho tayong magagawa. Aalis na lang ho ako, Nanay Leonie. Mag-iingat ho kayo dito. Sa sandaling naging magkasama tayo'y naging napakabuti niyo sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Sana'y maayos niyo rin ito balang araw. Pilit na pinipigil ni Amber ang maiyak sa harap ng matanda. Ilang buwan pa lamang ang nagdaan nang maoperahan ito at baka makasama dito kung malalaman nitong tunay na nangyari. Nang makapasok sa kanilang kwarto ay bumuhos na ang mga luha ni Amber. Umupo siya sa gilid ng kama. Kinuha niyang larawan sa gilid ng lamesa sa tabi ng kama nilang mag-asawa. Napakasaya nila sa larawan na yon. Napahagulhol na naman si Amber para siyang binagsakan ng mundo. Nagdesisyon siyang umuwi na lamang sa kanyang pamilya.
Nagulat din siya nang tanggapin siya ng mga ito at mas nagulat pa siya nang pumayag ang mga ito na hindi na siya magpapakasal kay Mike. Para makalimot sa sakit na nararamdaman sa pagkawala ni Seth, ay hiniling ni Amber sa mga magulang niya na siya na ang magpapatakbo ng isa sa mga negosyo nila. Pumayag naman ng mga ito. Lumipas pa ang 2 buwan at nararamdaman ni Amber ang kanyang pagtaba. Inisip niya na baka dahil sa stress eating lamang. Ano ba to? Hindi na magkasya mga pantalon ko sa akin. Ang laki nang itinaba ko. Teka, baka naman buntis ako. Pero hindi naman siguro. Lumakas lang talaga ang pagkain ko. Bulong ni Amber sa kanyang sarili. Dahil sa sakit na pinagdaanan ay lumakas din talaga siyang kumain pero ilang araw pa ay nakararanas na siya ng pagkahilo, pagduduwal at pagka-crave sa mga kakaibang pagkain. Nagdesisyon na siyang mag-pregnancy test at halos mahimatay siya nang makita ang 2 linya sa plastic na pregnancy test. Hindi kasi siya regular kung datnan ng dalaw kaya't hindi niya naisip na posibleng buntis siya. Buntis ako. Maiksing bulong ni Amber sa kanyang sarili. Napahagulgol siya. Anong gagawin ko ngayon? Bakit mo ito nagawa sa akin, Seth? Minahal naman kita pero bakit mo ko sinaktan? Agad na umuwi si Amber. Ipinakansel niya ang lahat ng kanyang meetings ng araw na yon at halos buong araw lamang siyang umiyak at nagmukmok. Nang gabing yon din ay nakabuo siya ng desisyon. Kinabukasan din ay pinuntahan niya si Aling Leonie at plano niyang sabihin dito ang tungkol sa kanyang dinadala. Pero laking gulat niya na wala nang matanda doon sa bahay na kinuha niya para sa kanilang 3. Nagtanong siya sa mga kapitbahay at ang sabi ng mga ito ay madaling araw daw ng maghakot ng mga gamit ang mag-ina. Excuse me po, nakita niyo po ba si Aling Leonie? Madaling araw kanina nang gumising ako. Nakita ko na naghahakot na sila ng gamit. Sila? Sino hong sila? Sino kasama niya? Yung anak ni Aling Leonie, yung asawa mo. Teka, bakit di mo alam? Ano bang nangyari sa asawa mo? Bakit pilay maglakad? Hindi na sumagot si Amber. Paano nga naman niya sasagutin ang tanong ng kapitbahay? Paano niya sasagutin na hindi niya alam na umalis ang mag-ina nang hindi niya alam? Bakit hindi niya alam na pilay ang asawa niya? Galit na galit si Amber. Pakiramdam niya ay tinraidor siya ng mag-ina. Minahal at pinagkatiwalaan niya mga ito pero bakit nagawa pa rin nila ito sa kanya? Wala na siyang nagawa kung hindi makipag-ayos sa kanyang mga magulang. Hindi niya kakayaning mag-isa ang pagbubuntis at pagpapalaki ng bata, lalo't hindi naman siya sanay sa hirap. Sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang, sila Don Jose at Doña Olivia. Nanganak ng kambal si Amber, isang babae at isang lalaki, sila Jamaica at Joseph. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Naging maayos naman ang buhay ni Amber. Napalaki nila ng maayos ang kambal na anak nila. Wala na siyang nabalitaan pa tungkol sa mag-ina. 10 taon na ang mga anak nila nang muli silang magkita. Nang minsang magpunta sa isang resort ang mag-iina para magbakasyon ay nakatagda pa lang magkakilalang mag-aama. Yaya, asan si Jamaica? Nag-aalalang tanong ni Amber nang hindi makita ang bunso sa kambal. Naku ma'am, andito lang po siya kanina pero nagutom po si Joseph kaya sinamahan ko siyang kumain. Kabadong sagot ng yaya. Agad silang tumakbo palabas na kanilang kabana nang marinig nila na nagkakagulo mga tao sa malapit sa dalampasigan. Meron daw nalulunod na bata kaya naman napatakbo sila. Nang makarating sila sa may dagat ay nakita nilang lumalangoy ang isang lalaki na hawak-hawak si Jamaica. Mrs., wag na ho kayong mag-alala, nasagip na ho ng aming lifeguard ang inyong anak, sabi ng isa sa mga staff ng resort. Agad na ibinaba ng lalaki si Jamaica sa buhangin at nagsimula na itong mag-CPR. Iyak ng iyak si Amber pero natigil din ito nang umubo ng tubig ang bata at nagkamalay na ito. Mama! Agad na yumakap ang bata sa kanyang ina.
Makalipas ang ilang sandali ay kumalma na ang mag-ina. Tumingala si Amber para magpasalamat sa lalaki pero laking gulat niya nang makita itong nakaupo at nakatitig sa kanya. Tila nakakita ito ng multo sa pagkagulat. Amber. Mahinang bulong ng lalaki. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Mabilis na sabi ni Amber. Dali-dali niyang binuhat si Jamaica at nagmamadaling lumakad pabalik sa kanilang kwarto. Kumabol naman si Seth sa kanila. Sandali lang, Amber. Mga anak mo ba sila? Oo nga. Mga anak ko sila. Bakit ba? Iritang tanong ni Amber. Ilang taon na sila? I don't have to answer that. Bulalas ni Amber na pilit itinatago na anak ni Seth ang mga bata pero sumabat si Joseph. I'm 10 years old. 10 taong gulang sila. 2 lang yan, Amber. Pinalitan mo agad ako nang mawala ako at nagkaanak ka sa iba. O ako ang ama ng mga bata. Nagkahiwalay tayo 10 taon ang nakakaraan at 10 taon na ang mga bata. Nagkahiwalay? Baka ibig sabihin mo iniwan mo ko. Magkaiba kasi yun. Halos pasigaw na sabi ni Amber. Hindi nagsalita pa si Seth. Tila wala naman talaga siyang masasabi sa nangyari. Hindi ka makasagot ano? Kasi alam mo tama ako. Anak ko ba sila? Hindi. Hindi ako naniniwala. Di wag! Singhal ni Amber at saka padabog na umalis. Hindi na humabol pa si Seth. Naiwan itong nag-iisip at nakatanaw sa mag-iina. Pagpasok ng kanilang kwarto ay agad na nagtago sa banyo si Amber habang inutusan niya mga yaya na bihisa ng mga bata. Sa banyo na tuluyang napahagulgol si Amber. Mahal na mahal niya si Seth kaya naman napakasakit para sa kanya nang bigla itong mawala ng walang pasabi man lang. Naisip niya na kailangan na nilang umuwi sa lalong madaling panahon. Hindi niya kakayaning makita pang muli si Seth at hindi rin niya gustong aminin dito na anak nga nila ang kambal. Mama, bakit uwi na tayo agad? I thought we're staying here for 5 days. No anak, we have to go now. Ayoko po. Lagi na lang po kayong busy sa work and you always break your promises. I hate you! Patakbong lumabas ng kwarto si Joseph. Hinabol naman nila ang bata pero mabilis talaga itong tumakbo. Sinubukan pa nila itong hanapin pero hindi nila ito makita kaya naman humingi na sila ng tulong sa pamunuan ng resort. Naghihintay sa lobby si Amber nang dumating si Seth. Nakahawak kamay si Joseph. Napatakbo si Amber at niyakap ang anak. Tumulo na ang mga luha sa kanyang pisngi. Baby, I'm so sorry. Huwag mo nang ulitin yun. I was so worried about you. Nakita ko siya malapit sa dagat. Iyak nang iyak. Palagi daw kasi hindi natutuloy ang mga pangako mo. Salamat sa pagligtas sa anak ko pero hindi ibig sabihin nun, maaari ka nang makialam sa buhay namin. Ako ang ina at ako ang masusunod. Hindi ka ba nag-aalala kung gaano kalaki na ang sama ng loob sa'yo ng bata? Para gawin niya yun? Wala kang alam at wala kang karapatang makialam. Habang nagtatalo sila ay muling nakarinig ng mga sigaw sila Amber at Seth. Dahil nga lifeguard siya ng resort na yon, ay agad siyang lumabas at hindi niya akalain na si Joseph na naman pala ang nasa panganib. Umakyat pala ang bata sa isang malaking puno para pagtaguan ng kanyang ina pero nahulog ito at nasugatan sa ulo't paa. Oh my gosh, Joseph! Ano naman ginawa mo? Umiiyak na sabi ni Amber sa anak. Nasugatan na nga yung bata. Pinapagalitan mo na naman. Singhal ni Seth. Excuse me, kaano-ano ka ba namin para makisali ka sa amin? Ganting sagot ni Amber. Mama, dali na po natin sa ospital si Joseph. Umiiyak na sabi ng batang si Jamaica. Agad nila itong dinala sa ospital. Habang nilalapatan ng Luna si Joseph sa emergency room ay nasa waiting area naman si Amber. Hindi pinayagang makapasok si Jamaica kaya't nasa labas lamang ito kasamang mga yaya. Hindi matigil sa kakalakad si Amber.
Pabalik-balik ito at kabadong-kabado. Umupo ka na nga muna. Masyado mong sinistress ang sarili mo. Sabi ni Seth. Malamang, anak ko lang naman yung nasa loob. Huwag kang pakailamero. Galit na sagot ni Amber. Huwag mo namang masamayin ang sinasabi ko. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nag-aalala? Wow, big word. Bahala ka nga dyan. Natigil ang parang aso't pusang pag-aaway ng dalawa nang lumabas ang doktor mula sa emergency room. Sino hong magulang ng pasyente? Seryosong tanong ng doktor. Ako ang ina ng bata. Ani Amber. Asan ho ang ama? Wala ho siyang ama. Ligtas na ho ang pasyente. Nagkaroon lamang siya ng sugat sa ulo't paa pero madali naman siyang makaka-recover dahil wala namang fracture. Salamat naman ho kung ganun. Makakauwi na rin ho ba siya? Dahil sa pagkakahulog niya ay pinakuhanan ko siya ng dugo para masuri. Doon ko nakita na meron siyang isang type ng autoimmune disease. Sinisira nito ang kanyang kidneys. Kailangan niyang sumailalim sa kidney transplant sa lalong madaling panahon. What? Pero wala naman ho kaming nakikitang symptoms na kahit anong sakit sa anak ko. Mahirap pong maipaliwanag pero posibleng ang pagkahulog niya sa punong nakatrigger ng symptoms. Maigi na rin ho sigurong nangyari. At least naagapan pa. Sigurado ho akong compatible ako. Magpapacheck ho ako. Sige ho. Kung maaari niyong makontak ang kanyang biological father ay mas mainam. Most of the time ay parents or siblings ang compatible sa ganitong klaseng transplant. Sige ho, Doc. Masyado po hong batang kakambal niya pero ako na lang ho. Thank you po. Nagpaalam na ang doktor at naiwang nagpapakiramdaman ang dalawa. Magpapasuri ka na ba? Oo. Umalis si Amber at si Seth at naghintay sa waiting area. Mamaya naman ay dumating na umiiyak si Amber. Oh, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Hindi daw kami compatible ni Joseph. I don't understand. I am her biological mother. Nangyayari naman ata talaga yan. Anak mo si Joseph. Bigla ang sabi ni Amber. Natawa naman si Seth. Biglang anak ko na siya. Kanina lang sinasabi mong hindi ko sila anak, di ba? Para ba mag-donate ako ng kidney? Sinasabi mong anak ko siya? Anak mo ang kambal. Ayoko lang malaman mo dahil ayoko maging parte ka ng buhay namin. Pero ngayong nanganganib ang buhay ni Joseph, wala na rin akong magagawa. Iligtas mo ang buhay ng anak natin. Magpapa-paternity test muna tayo. Gusto ko makasiguro. Are you crazy? This is an emergency. Hindi na natin mahihintay ang resulta ng paternity o DNA testing. Hindi ko naman basta ibibigay ang kidney ko sa hindi ko naman anak. Pagkasabi nun ay umalis na si Seth. Iyak nang iyak si Amber. Matindi ang puot niya sa lalaking mahal niya pero mas pinatindi yon ng pagtanggi nitong mag-donate ng kidney sa anak nila. Napakawalang yamong lalaki ka. Wala ka nang kwentang asawa. Wala ka ding kwentang ama. Umiiyak na bulong ni Amber sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang oras. Nailipat na sa private room si Joseph. Doon na muna siya mamamalagi habang naghihintay sila ng kidney para dito. Dumating din ang ilang kamag-anak ni Amber at nagpa-test kung maaari silang magbigay ng kidney sa bata. Dala na rin ang pag-aalala at matinding pagod at puyat ay nakatulog na si Amber sa pagkakasubsob sa gilid ng kama ng bata. Nagising siya nang dumating ang doktor. Mrs., hindi ho kayo compatible ng anak niyo. Pati ho mga kamag-anak niyong nagpa-test kanina'y hindi ho compatible sa pasyente. Ha? Bakit? Imposible naman atang hindi compatible sa kanyang lahat ng kamag-anak niya dito. Pati nga ako hindi compatible. Ako ang biological mother niya. Paano mangyayari sa kanya kung hindi kami compatible? Halos mapatalo naman sa gulat si Amber nang magsalita si Seth mula sa kanyang likuran. Huwag ka nang mag-alala. Compatible naman kami ng anak natin kaya't matutuloy pa rin ang transplant. Ha? Pero wala pang DNA test. Hindi na kailangan.
Niyakap ko si Joseph kanina at nakaramdam ako ng lukso ng dugo. Isa pa ay kamukhang kamukha ko sila nung bata pa ako. Nasisiguro ko na anak ko nga sila. Napahagulgol na lamang sa tuwa si Amber. Napatakbo ito at yumakap kay Seth. Pero naitulak naman niya ito nang maalala niyang kinapopuotan niya ang taong ito. Sorry, nabigla lang ako. Salamat. Ani Amber, sabay irap kay Seth. Lihim namang natuwa si Seth. Kinilig siya dahil may pagtingin pa rin naman siya dito. Agad namang isinasagawa ang transplant at naging matagumpay naman ang operasyon. 2 linggo silang nanatili sa ospital. Naging malapit din sila sa isa't isa. Malaking kinuha ang hospital private room ni Amber para maging komportable silang lahat. Ayaw pa iwan ni Jamaica kaya naman kasama din niya ito sa pagbabantay sa mag-ama. Panay ang order nila ng take-out food at drinks at panonood ng mga pelikula at cartoon sa TV sa ospital. Kadalasan pa nga ay katabi ni Seth ang kambal sa kanyang kama. Madalas na nakayakap sa kanya ang mga bata. Lihim na lamang na napapangiti si Amber. Hindi niya akalaing magkikita pa sila ni Seth. Madami pa din siyang sama ng loob. Napakarami niyang tanong pero lahat ay isinasantabi muna niya. Sa oras na yon, ang gusto lamang niya ay ang gumaling ang kanyang anak. Para makasiguro sa kanilang paggaling ay sa iisang hotel sila na natili. Isang lifeguard lamang si Seth at wala itong kakayahan para mapangalagaan ang kanyang sarili. Madami rin kasi siyang kailangan ng mga bitamina at hindi rin muna siya maaaring magtrabaho habang nagpapagaling. Isang ordinaryong araw sa buhay nila sa hotel ay nagluto si Amber ng mga paborito nilang ulam. Nilapitan niya ang mag-aama na naglalaro ng board game sa living room ng hotel suite nila. Nagluto ako ng sinigang at tuyo. Baka gusto mo nang kumain? Dadala na lang kita dito ng pagkain sa sofa. Nakangiting sabi ni Amber. Ayos lang ako. Kaya ko namang tumayo. Isa pa, gusto ko makasama mga bata sa tanghalian. Ani Seth. Sure kang kaya mo na? Baka mabinat ka. Medyo mahirap ang maglakad pero kaya naman. Ayos lang ako. Madaming tanghalian at hapunan ang nawala sa aming mag-aama. Kasama ka po namin kumain? Yay! Yay! Nagtatalunan pa sa tuwa mga bata na halata namang sabik sa kanilang ama. Kids, calm down. Baka masaktan yung sugat ng tatay nyo. Ikaw naman Joseph, mag-ingat ka nga at may sugat ka pa din. Hindi na nga po masakit ang sugat ko. Okay na po ako, Mama. Iba talaga mga bata. Mas madali silang mag-recover kaysa tulad kong may edad na. Natatawang sabi ni Seth. Paika-ikang lumakad si Seth at naawa naman si Amber kaya't hinawakan niya ito sa braso at inalalayan. Tahimik lamang si Amber pero para siyang kinuryente nang muling magdampi ang mga braso nila. Naalala tuloy niya ang araw na una silang nakita. Na love at first sight sila sa isa't isa pero pareho din nilang itinago ang tunay nilang nararamdaman. Nang malapit na sila sa lamesa, ay nakita sila ng mga bata at nagunahan pa ang mga ito na alalayan si Seth. Aba, ang mabait talaga ng mga anak ko at ang lalambing pa. Nakangiting sabi ni Seth. Ipinaghahain naman ni Amber mga bata pati na rin si Seth. Thank you, Mama! Halos sabay na sambit ng kambal. Sunod naman niyang ipinagsandok ng kanin si Seth pagkatapos ay ulam naman. Parang bata na nagsimulang kumain si Seth. Ang sarap naman talaga ng sinigang mo. Dagdag pa tong tuyo. Natawa naman si Amber. Pare-pareho naman ang lasa ng tuyo. Nambobola ka pa. Itong pinakamasarap na tuyo at sinigang na nakain ko sa buong buhay ko. Kaya nga kita pinakasalan eh. Bungis-ngis ni Seth. Bigla namang natigilan si Amber. Kaya pala iniwan. Nagkakailangan na ang dalawa ng mang-asar pa ang kambal. Eee! Si Mama at Tatay, they love each other. Tumigil nga kayo. Just finish your food. Saway ni Amber sa dalawang bata. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Pilyong tanong ni Seth. Seriously?
Nagpupuyos sa galit na tanong ni Amber. Nilalambing lang kita. Bakit parang galit na galit ka? Nagtatakang tanong ni Seth. Halika nga sandali sa sala. Nagmamadaling nagpunta sa sala si Amber. Paika-ika at nag-aalagang sumunod naman ng binata. May problema ba? Ang init naman nata ng ulo mo. Ikaw ang problema. You have the nerve na magsalita sa harap ng mga bata na kesyo pinakasalan mo ko, kesyo mahal mo ko. Nakalimutan mo na ba ang nangyari? Iniwan mo ko nang walang pasabi. Nakalimot ka ba? I'm sorry. Sorry sa alin? Sa pag-iwan sa akin dati o sa pagpapanggap sa harap ng mga anak na okay lang lahat sa atin? Sorry na nasaktan kita. Sorry na nasasaktan pa rin kita hanggang ngayon. Hindi ko ito plinano. Hindi ko gustong mangyari ito sa buhay natin. Hindi naman aksidenteng lahat. Unless pinilit ka o tinutukan ka ng baril? Sarkastikong sabi ni Amber. Natigilan lamang si Seth. Nanatili itong nakatitig kay Amber hanggang sa magsimula ng magluha ang mga mata nito. Wait. Ibig mo bang sabihin, hindi mo ginusto na iwan ako? Pinakiusapan ako ng mga magulang mo na iwan ka. Nahanap nila tayo. Hindi ko alam kung paano pero isang araw na namamalengke ka, dumating sila at kinausap ako. Sabi nila, bibigyan nila ako ng sapat na oras para mag-isip. At magkita daw kami makalipas ng 3 araw. What? Nagawa nila yan? Nakipagkita ako sa kanila para makiusap na pabayaan na lang nila tayo. Pero may humampas sa ulo ko. Nagising na lamang ako sa isang kwarto. Hindi ko alam kung gaano ako katagal dun. Napakawalan nila ako. Sinabi nilang hindi lang yun ang mangyayari sa akin kapag sinuway ko sila. I can't believe nagawa nila yun sa'yo. I'm sorry. Hindi na napigil ni Amber ang kanyang sarili. Umiyak siya ng umiyak. Nanumbalik sa kanya ang lahat ng lungkot nang mawala si Seth. Lahat ng hirap at sama ng loob ay naaalala niya. Tinakot din ni Mike ang nanay ko. Sa sobrang pag-aalala, inatake sa puso si nanay. Mahina ang puso ni nanay kaya't hindi niya kinayang unang atake. Umanaw siya. Oh my gosh! Hindi ko alam, Seth. Hindi ko na pinaalam sa'yo dahil ayokong sisihin mo ang sarili mo sa mga nangyari. Napakasakit na nawala si nanay. Pero mas masakit dahil wala akong kadamay. Mas gusto kong harapin lahat ng mag-isa kaysa idamay ka nila sa galit nila sa akin. Inisip ko na lang na baka mas maging maganda ang buhay mo kapag wala na ako. Kasalanan kong lahat ng to. Kung nagpakasal na lang sana ako kay Mike, hindi mangyayaring lahat ng to. Hindi mo yun kasalanan. Kung hindi tayo kinasal, wala sina Joseph at Jamaica, diba? Isa pa, kahit ulit-ulitin ng panahon, pipiliin ko pa ring mahalin ka. Humahagulhol na si Amber at niyakap nito si Seth. Mahal na mahal din kita. Nag-aaway po ba kayo? Pati na kayo. Inosenteng tanong ni Jamaica at Joseph. Halik kayo mga anak. Kinuwento lang sa akin ng tatay niyong mga nangyari. Nagkamali ako mga anak. Hindi tayo pinabayaan ng tatay niyo. May mga nangyari lang talaga na hindi namin kayang pigilan. Pero mahal na mahal kayo ng tatay niyo. At kung nandito lang lola niyo, I'm sure matutuwa siya sa inyo. Emosyonal na sabi ni Amber. Asan po bang lola namin? Tanong ni Jamaica. Nasa heaven ang lola niyo. Pero alam kong mahal na mahal din niya kayo. Umalis ang dalawang bata para maglaro at naiwan na lamang sina Amber at Seth. Hinawakan ni Amber ang kamay nito. Mahal na mahal kita. Ipaglaban natin ang pagmamahalan natin. Alam kong kapag nalaman nila mama na magkasama tayo, tututol na naman sila. Hindi na ako makakapayag na mapaghiwalay nila tayong muli.
Nagkabalikan ng dalawa at namuhay na mag-asawa dahil talaga namang kasal sila. Tuwang-tuwa ang kambal dahil nabuo na rin ang kanilang pamilya. Bumili sila ng bagong bahay. Meron itong 4 na kwarto. Isa para sa mga yaya, isang kwarto para sa kambal, isang kwarto para sa guest room, at sa master bedroom naman ang mag-asawa. Tuwang-tuwa sila Joseph at Jamaica. Matagal na panahon din nilang inasam na magkaroon ng ama. Sa likod ng bahay ay merong maliit na swimming pool at playground. Kahit papano ay nakapag-ipon din si Seth at nakapagbigay siya ng parte niya sa pagbili ng bahay na yon. Sinubukan pa ngang tumanggi ni Amber dahil kaya naman niyang bilhin ng bahay na yon pero tumanggi si Seth. Nais niyang paghatian nila ang mga pundar nila bilang mag-asawa. Isang araw, masaya silang nagpipiknik sa tabi ng kanilang swimming pool nang dumating ang mga magulang ni Amber. Aba! Anong ginagawa ng lintang yan dito? Galit na tanong ni Doña Olivia. Mama, tama na please. Andito mga bata. Pakiusap ni Amber. Ano naman ngayon kung andito mga bata? Tama lang naman na marinig nila kung paano ka hinuhut-hutan ng kanilang ama pagkatapos iniwan ka. Hindi ho yan totoo. Alam niyo ho yan. Ako pa rin ba ang sinisisi mo sa pang-iiwan mo sa aking anak? And tell me, why you're back? May kailangan ka pa ba sa anak ko? Kailangan mo ba uli ng pera? Sino naman na ipapagamot mo ngayon? Alam niyo po ang totoong nangyari. Alam niyo po kung anong ginawa niyo sa akin. Umalis na po kayo, Mama. Aba! At pinipili mo bang lalaking ito kaysa sa amin ng papa mo? Pinipili kong tama, Mama. Nawalan ng amang mga anak ko dahil sa inyo. Bakit? Dahil ba mahirap lamang si Seth? He's a macho dancer. For crying out loud! Paano kanya bubuhayin? Paano niya bubuhayin ang mga anak niyo? Anong klaseng buhay ang bibigay niya sa inyo? Isa pa, masamang ehemplo siya sa mga bata. Paano kung isipin nila na okay lang maging macho dancer? Hindi ko sinasabing tamang ginawa niya. Pero nagawa lamang niya yun para iligtas ang buhay ng kanyang mama. Lahat ay gagawin niya para sa mga taong mahal niya. That's crap! Nalaso na niyang isip mo. Ngayong nakabalik na siya sa buhay mo, sigurado kung huhututan ka lamang niya. Iiwan ka lamang niya kapag walang-wala ka na. Hindi ako naniniwala. Nakuha nga niyang ibigay ang kidney niya sa kanyang anak. Kidney? Anong kidney? Na-aksidente si Joseph. Doon na-discover ang tunay na sakit niya. At kinailangan niya ang kidney. Ibinigay yun sa kanya ni Seth ang wala man lamang konkretong patunay na anak niyang bata. Ibinigay niya yun ng walang hinihinging kapalit at nang walang pag-aalinlangan. Nabigla ang mag-asawa. Nagtinginan lamang sila at hindi nakapagsalita pa. Masakit sa akin ang ginawa niyo sa pamilya ko, Mama. Hindi ko alam kung matatanggap ko to. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa kayo. Umalis ang mag-asawang matanda nang walang sinasabi. Napahiya sila sa panghuhusga kay Seth. Niyakap naman ni Amber si Seth. Hindi ko alam kung bakit hindi ka nila matanggap. Sana makita nila ang Seth na kakilala ko. Napakabuti ng puso mo at kaya mong magsakripisyo para sa mga taong mahal mo. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin hawak ang isip at puso ng mga tao. Ang importante lang naman sa akin ay kayo ng mga bata. Basta't alam niyong mabuti akong tao at mahal na mahal ko kayo, ayos na sa akin yun. Ilang bonding hindi nagparamdam ang mga magulang ni Amber. Hindi na sila nanggulo pa. Hindi na rin sila tumawag o nagpunta pa sa bahay ng mag-asawa. Masaya namang namuhay ang mag-anak. Nagdalang tao din muli si Amber. Masayang-masaya si Seth at Amber dahil muling nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Pati ang kambal ay tuwang-tuwa dahil magiging ate at kuya na sila. Walang paglagyan ng tuwa ng mga anak si Amber. Nakahiga ito sa hospital bed at nagpapahinga habang si Seth at ang mga bata naman ay pinagmamasdan ng bagong silang na sanggol na nasa maliit na hospital crib sa tabi ng kama ni Amber. Anong ipapangalan natin sa baby girl natin? Wala ka pa bang naisip? Wala pa eh.
Leonora kaya. Para isunod natin sa pangalan ni nanay. Hindi ba't Leon yung pangalan ng nanay mo? Palayaw lamang niya yun. Leonora ang totoong pangalan ni nanay. Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Kung nandito si Nanay Leonie, siguradong matutuwa siya at may bago tayong baby. Oo naman. Nakatatlo na tayo. 4 na lang, kota na tayo. Aba, salbahe ka? Naalala mo ba nung nagbatanes tayo? Tinanong mo ko kung ilang anak ang gusto ko. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na 7 anak ang gusto ko? Oo, naalala ko nga yun. 2 kambal na lang, kota na tayo. Naghalaka ka ng 2 nang sumali naman ang kambal. Gusto din po namin ng puppies. Ako po, I want a cat. Nako, saka na yan mga anak. Hintayin niyo munang lumaki pa ng konti si Bunsot. Baka allergic siya sa balahibo ng pets. Sige po, Taya. Unahin po natin ang cat, ha? Unahin po natin ang puppy. Maya-maya ay nagtutulakan na ang kambal. Oh, ano? Gusto mo pa ng 4 pang mga bata? Pag-iisipan ko pala muna. Masayang nag-aasaran ang mga bata nang biglang dumating ang mga hindi inaasahang mga bisita. Laking gulat nila nang biglang dumating sa ospital ang mama at papa ni Amber. Mama? Papa? Ano pong ginagawa niyo dito? Paano niyo nalaman na nanganak na ako? Napakahalaga po ng araw na to para sa aming pamilya. Huwag po sana kayong gumawa ng skandalo. Naluluhang pakiusap ni Amber. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi kami nagpunta dito para manggulo. Gusto ka lamang naming makita, pati na rin ang bago naming apo. Gusto rin sana naming humingi ng tawad sa inyo ni Seth. Paliwanag ni Doña Olivia. Po? Ihingi kayo ng tawad sa amin ni Seth? Gulat na tanong ni Amber. Hindi niya inakala na darating pa ang panahong magpapakumbaba ang mga magulang niya. Oo anak, napakalaki ng kasalanan namin sa inyong pamilya, pati na rin sa mga bata. Nagpadala kami sa mga sulsol ni Mike. Nahihiyang sabi ni Doña Olivia. Dapat nga, hindi ka namin pinagkasundo kay Mike. Hindi mangyayaring lahat na to kung hinayaan ka sana naming magdesisyon sa sarili mong buhay. Nagkamali kami anak. Manamahal ka namin ng mama mo. Sana mapatawad mo kami. Maluhaluhang sabi naman ng ama ni Amber. Salamat naman mama at papa. Bumaling naman ang mag-asawang matanda kay Seth. Napakalaki ng kasalanan namin sa iyo, iho. Sana dumating ang panahon na mapapatawad mo rin kami. Dapat ay nagpapigil ako sa asawa ko. Dapat ay pinabayaan ko na lang na maging masaya kayo ng anak namin, Seth. Pinapatawad ko na kayo, mama at papa. Ako din ho. Kalimutan na ho natin ang lahat. Magulang ho kayo ng asawa ko. Kahit hindi ako maaaring magtanim ng galit sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Maaari ko na bang makargang ang bago naming apo? Oo naman po. Lumapit ang mag-asawang matanda sa maliit na kama ng sanggol at kinalong yun. Lumapit si Seth at niyakap si Amber. Kumpleto na ang pamilya nila. Mas magaan pa nga sa loob ng dalawa na pinatawad na nila sina Don Jose at Doña Olivia. Masakit man ang nagawa ng mga ito, ay hindi naman sila maaring mabuhay sa galit. Hindi naman nila pwedeng talikuran ng mga ito dahil pamilya rin nila ang mga ito. Tila ba isang roller coaster ride ang buhay ni Amber. Naging masaya siya nang muli silang magkita ni Seth sa kanyang bridal shower. Nakapagpakasal sila at naipagamot ang ina ni Seth pero muli silang nagkahiwalay. Muli silang nagkita. Sa pagkakataong ito ay mas matibay na sila at kaya na nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Sa bandang huli ay naging masaya pa rin sila. Alam nilang may mga pagsubok pa ring maaaring dumating sa kanilang pamilya pero alam na nila na lahat ay kaya nilang pagtagumpayan basta't magkasama